Come with me as I hike Mount Kalisungan for the first time. Our day started really early because we woke up around 2 a.m. para mag-prepare. Since wala pa masyadong jeep papuntang Kalawan that time, nag-book na lang kami ng angkas para mas mabilis and convenient yung biyahe. Pagdating namin sa Kalawan, hinintay lang namin yung susundo sa amin na tour guide. Nagbayad kami ng 100 pesos for the ride papunta sa registration site, then we paid 30 pesos each for the registration fee. Nag-rent na din kami ng hiking stick for 10 pesos each. And yes, kailangan niya talaga ng hiking stick dito. If you're planning to hike Mount Kalisungan, I suggest na mag-CR na kayo before the hike kasi more than 2 hours yung trek papunta sa summit. Make sure din na may enough water and snacks kayo because you'll definitely need energy along the way. For our tour guide, 800 pesos yung rate niya. Good for 8 packs na yun. Pero since dalawa lang kami na nag-hike, 800 pa rin yung binayaran namin. Finally, nasa station 1 na kami. Ito na yung first view na makikita nyo habang paakyat. Reminder din na huwag niyong kalimutan na magdala ng flashlight kasi ako umakyat dito na walang dalang flashlight and hindi ko siya i-recommend lalo na kung madilim pa. Pagdating namin sa station 2, nagpahinga muna kami saglit because from here, ramdam mo na talaga na mas nagiging challenging yung trail. And based on my experience, hindi siya beginner friendly. Ako na mismo nagsasabi sa inyo. If you're planning to hike Mount Kalisungan, make sure na prepared yung katawan nyo. Hindi lang siya basta lakad sa bundok. May mga parts talaga na talagang mapapaisip ka kung kaya mo pa. Actually, pagdating namin sa Summit 4, doon ka talaga na-question yung sarili ko kung tama ba yung decision ko mag-hike dito. Kasi kapag hindi mo na kaya magpatuloy pero gusto pa ng kasama mo umakyat, may additional fee kapag kailangan mo magpa-rescue. Pero kahit ganoon, tinuloy pa rin namin. And finally, nakarating na rin kami sa summit. Sobrang pagod pero sobrang sulit. We reached the summit before sunrise and we stayed there for around 1.5 hours. Maximum stay is only 2 hours and if you want to extend for another hour, may additional fee siya na 100 pesos para sa tour guide. So habang nasa taas kami, nagpicture, nagvideo, and in-enjoy lang namin yung view. Pero nung ramdam na namin na sobrang sakit na sa balat ng araw, nag-decide na kami bumaba. And honestly, mas nahirapan ako pababa. Sobrang tarik kasi ng trail and medyo madulas din yung ibang parts ng daan. Sabi nga nung tour guide namin, malakas daw ako sa pag-akyat. Pero yung kasama ko naman daw yung malakas sa pagbaba. Pero mas mabilis yung pacing namin pababa. Around 45 minutes lang yata nakababa na kami. One thing I realized during this hike is sobrang laking tulong talaga ng pag-workout ko. Yung strength and endurance na nabubuo mo sa training, magagamit mo pala sa mga ganitong activities. Hindi rin kami masyado nag-uusap habang nag-hike kasi sobrang hingal na talaga. Most of the time, nakafocus na lang ako sa bawat step ko kasi sa tumingin sa paligid. And kailangan talaga maging careful dito. Sabi ng tour guide namin, may mga hikers daw na nadulas at nabalian dahil sumabla yung tapak nila sa trail. Kaya importante talaga na maging aware sa bawat hakbang. And one thing I learned from this experience is that sometimes you don't really know what you're capable of until you try. This hike proved to me na kaya ko pala gumawa ng mahirap na bagay kahit sa una, parang hindi ko alam kung kakayanin ko. And now, let me share with you how much we spent for this hike. Ilalagay ko na lang dito sa screen. So, our total expenses for 2 people was 1,840. Around 920 each for a challenging but memorable birthday hike. Overall, Mount Kalisungan was definitely not an easy hike, but I'm happy that I pushed myself and experienced this.
Akala ko tapos na. Station 3 pa lang pala. Thank you for coming with me on this adventure. Bye!